Dear Dr. Love, una sa lahat, gusto ko po muna kayong batiin ng magandang gabi at naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Zia. I am in my late 20s and I've been in a relationship for almost 7 years na. Let's call him James. Nakilala ko si James nang magsimula pa lamang po siyang magtayo ng sariling kumpanya. Nang naging kami na, naging bahagi na rin po ako ng kumpanya. Mula sa mga kinikita namin, nakabili kami ng kotse at malapit na rin matapos ang ipinatayo naming bahay. Alam kong hindi perfect ang relationship namin pero may mga bagay na ikinasasama ng loob ko dahil parang hindi niya ako'y sinasama sa decision-making niya. Isinantabi ko ang dream kong mag-aral for further studies dahil nagamit ang naipon kong pera para pambayad sa ilang staff ng kumpanya. Kaya laking gulat ko lamang, Dr. Love, nang nalaman kong nag-enroll si James sa filmmaking class na umaabot sa 100,000 ang tuition. Nag-down siya ng 10,000 at kailangang mag-installment payment para dito. Dahil may sarili rin akong ipon mula sa projects ko outside the company, sa pera ko na mismo nanggagaling ang ibang sahod ng staff at hindi ko na ito sinisingil. Kamakailan lamang, nagkasakit ako pero parang wala lang sa kanya. Gusto pa rin niya akong bumangon at magtrabaho kahit mahina ang katawan ko. Sumunod na lamang po ako para walang away pero kahit man lamang sabihin akong uminom ng gamot o abutan ng pagkain, hindi po niya ginawa. Dr. Love, may times din po na kahit nasa bakasyon ako, nasa family ko sa Tarlac, gusto niyang umuwi ako kaagad sa Manila to work. Sumusunod na lamang po ako para walang away, Dr. Love. Naiisip ko tuloy, kung girlfriend pa ba ako sa kanya o empleyado na lang na kailangan niya sa kumpanya. Ayoko pong manumbat pero para kasing hindi ko ramdam ang worth ko sa kanya at sa kumpanya. Gusto ko na nga pong umuwi muna sa amin ng 1 week at hindi muna mag-report sa trabaho para ma-realize naman niya ang halaga ko. Salamat po sa magiging payo niyo, Dr. Love. Alam kong malaking tulong ito sa akin at sa gagawin kong desisyon. Salamat po, umaasa, Zia ng Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat sa iyo, Zia. Alam niyo, kapag tayo ay nasa isang relasyon, minsan ay natatangay tayo ng ating emosyon, ng ating damdamin. At ang nangyayari ay nawawala na yung boundary. Sa isang pakikipagrelasyon, hindi kinakailangang mawala ang boundary. Now, tandaan natin, kung tayo ay may syota ngayon, kahit na 10 taon na tayong magsyota, syota pa lang kayo, hindi po kayo asawa. No? At kapag syota kayo, ibig sabihin, hindi kayo asawa, walang commitment. Anytime, pwede kang ilaglag. Pwede kang i-drop like a hot potato. Sabi nga sa English. Para kang mainit na kamote. Napasok ang kamay niya. Ilalaglag ka niya. Bakit? Kasi magsyota pa lang kayo. Hindi kayo mag-asawa. Wala kayong commitment. At doon sa mga talagang nagmamahal, maniwala kayo sa akin. Sa mga nagmamahal talaga. Aba, bukod doon sa katawan na ibibigay nila, yung kanilang katawan, yung kanilang future, kinabukasan, pati yung savings nila, ibibigay pa rin yan. Kasi feeling nila love ko talaga siya. Ayan po ang isang pagkakamali natin. Kung tayo po ay may syota, yung pagiging syota,
This is a stage of getting to know each other. Kinikilala natin ang bawat isa dun sa panahon ng pagiging magsyota natin. At porque kinikilala natin, hindi po nangangahulugan na ang lahat ng savings natin i-invest natin dun sa kanilang negosyo. Tingnan mo nangyari sa'yo. Ikaw ang nagpapasweldo sa staff kasi wala nang pampasweldo. Nagpatayo kayo, bumili kayo ng kotse, nagpatayo kayo ng bahay. Wow, para na kayo mag-asawa. Paano na ngayon pag iniwan ka? Paano na ngayon na nakakaramdam ka na parang hindi ka girlfriend? Parang empleyado ang tingin sa'yo. Kasi minsan kapag masyado nang at ease sa'yo, ano yung kasabihan, Jake? Familiarity breeds contempt. Yan. Familiarity breeds contempt. Minsan, kapag masyado ng familiar sa'yo, yung boyfriend mo, yung karelasyon mo, parang taken for granted ka lang. But, come to think of it, you have invested everything that you have saved dito sa negosyo nang walang maliwanag na usapan. Ano bang ROI nyo? Ilang porsyento ang babalik sa'yo doon sa puhunan mo, sa capital mo? Hindi po masamang pag-usapan yan. Kasi kung nag-i-invest din kayo sa ibang kumpanya, ay kailangan malaman nyo hanggang kailan ano ang ROI. Gaano katagal ang hihintayin nyo para bumalik ang interest doon sa iyong investment. Kahit sa mag-asawa po, pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan yan ng mag-asawa. Kasi pera yan, material yan. At pinaghihirapan yan ninyong mag-asawa. Sa mag-asawa nga lamang, iisa na ang direksyon ninyo. As a whole, isang pamilya na kayo at hindi na magkahiwalay yung inyong mga sources ng investment. And this is one thing bad. So, ano ang dapat gawin dito? No? If I were you, Zia, ito na yung panahon siguro para malaman natin anong klaseng relasyon meron tayo at tingnan natin yung mga investments natin. Ano ba yung investments natin? Yung bang perang pinag-ipunan ko na ininvest ko, pwede mong magamit nang hindi mo na naibabalik. See? Now, ito ang dapat nyong alamin. If you're a part of the business na itinayo, ay kailangan malaman mo saan ang hangganan mo, hanggang saan ang boundary mo, at hanggang ano ang expectation mo doon sa mga investments na ibinibigay mo. There is nothing wrong with it. Walang masama doon para malaman mo kung ano ang babalik sa iyo doon sa mga pinaghirapan mong pera. Now, yung mga hindi ako sang-ayon doon sa mga magsisyota na nag-o-open ng bank accounts. Meron silang joint account sa bangko. Meron mga magsisyotang ganyan eh. Joint account sa bangko. Hindi ho ako sang-ayon dyan. Anong ibig sabihin yan? Mahal mo ko pag ang pera mo isinama mo sa pera ko? Paano pag withdraw ko? Di ba? Ay, hindi ho ganyan. Alam nyo, yung mga mayayaman, yung mga tunay na mayayaman, dito sa Pilipinas, meron ng ganyan eh. Meron silang, anong tawag doon, yung kasunduan nila, pre-Chubachenes. Meron silang kasunduan, prenuptial agreement. Yan. Dito sa Pilipinas, meron na. Sa Amerika, pangkaraniwan yan eh. Dito sa Pilipinas, kung ang mapapangasawa mo mas mayaman sa'yo, mayroong prenuptial agreement. Ibig sabihin, yung pera niya. Yung pera mo yun. Hindi ko pwedeng galawin yung pera niya. At hindi rin niya pwedeng galawin yung pera mo. Actually, ito ay labag. Labag ito dun sa
kultura at tradisyon ng pagkakasal. Sa kasal kasi makikita mo symbolical yung tinatawag na array, sa Tagalog ay aras. Yung mga pera, mga coins, di ba sa kasal, yung coins na itatransfer ng lalaki sa kamay ng babae. Ibig sabihin, kung ano meron ako, sa iyo din yun. Yan. Pagyayamanin mo yung ibibigay ko sa iyo ng mga pinaghirapan ko. Yan yung konsepto ng mga mag-asawa talaga. Sa simbahang Katoliko, yan po maliwanag na pinapakita doon sa simbolo ng pagbibigay ng aras o ng array dahil mag-asawa na kayo. No? Yung pera ng asawa mo ay pera mo na rin, yung pera niya ay pera mo na rin. Pero ang realidad, yung pera ko, pera ng asawa ko. Yung asawa ko, wala nang perang binibigay sa akin. Kasi wala siyang hanap buhay. Housewife lang yung asawa ko O di wala akong makukuha pera sa kanya. Di ba? Ano ang role ng pag-aasawa? Hindi lang pera. Nagko-complement kayong dalawa sa isa't isa. Okay, tandaan natin, ang sinasabi ko rito, mag-asawa, hindi mag-live-in. Yung babae, kahit walang hanap buhay at ibinibigay ko yung sweldo ko sa kanya, ano naman ang ginagawang pag-compliment ng babae? Naglilingkod naman siya sa akin at sa aking mga anak. She keeps the house clean, mahusay, nakahanda ang mga pagkain. So, dapat ako din, ititreat ko naman yung wife ko every now and then para malaman niyang importante siya. Ito po yung asawa, hindi po ito live-in. See? Kaya doon sa mga nagli-live-in, delikado po ang tayo nyo dahil wala kayong legal personality para mag-claim ng inyong karapatan. So, Zia, siguro ang napag-usapan natin ngayon ay maaaring gumising sa iyo at pumukaw sa iyong isipan sa mga plano mo na dapat i-secure mo rin ang iyong sarili at ang iyong mga naipon at mga investments, no? Otherwise, tingnan mo kung hanggang saan tatagal ang inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.